pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at siyempre bago po ang lahat ay isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Nako, ako po'y tuwan-tuwa po ako ngayon sa araw na ito dahil sa ating pagse-celebrate ng Kapaskuhan natin, nasa sining po tayo ngayon at sabi nga natin, gusto naman natin yung medyo light at masaya magiging usapin po natin sa araw na ito. Pero bago po ako magpatuloy, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at siyempre ito po ang inyong palatuntunang Ehemplo. At tayo po ay nagbibigay pugay sa ating mga tagapakinig. Siyempre, unang-una na sa 702 DZAS at ganun din po sa 1233 DYBS sa Bacolod, 1197 DXFE dyan sa Davao. At nandyan din po ang 1062 DXKI sa Coronadal, ang 1143 DZMR sa Santiago Isabela, at sa Cagayan de Oro naman ang ating mga kaibigan sa 103.3 Danuje FM at ganun din po sa 106.3 DZRK sa Radio Kapit Bisig sa Palawan. At siyempre, maligayang Pasko po sa ating mga tagapakinig sa ating live stream sa pamamagitan po ng ating febc.ph sa ating website o di kaya naman sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook Live. At nandiyan din po ang mga kaibigan natin, siyempre sa Signal TV, kung kayo man nakikinig dyan at nanonood, maraming salamat po. At hindi natin pong kakalimutan yung ating mga tagapakinig dyan po sa ating app, sa ating FEBC streaming app na pwede na po sa Google Play Store o di kaya naman sa ating Apple App Store. Dito po sa Ehemplo, sa araw na ito, ang ating puntutunghayan ay larangan ng sining at kikilalanin po natin ang ating ehemplo ngayon. Sino po ba dito ang hindi isang coffee lover? Ako po talaga namang pagdating po sa kape, yan po ang madalas ko na pong iniinom. Sabi ko nga po, pagka sinabi ng doktor ko na bawal na ang kape, magpapalito ako ng doktor. Iyon po ang aking plano. Pero nakatutuwa. Dahil ngayon ko pong na-discover na ang kape pala hindi lamang pala pwedeng inumin. Pwede rin pong gamitin sa sining. At yan po ang ating bibigyan ng pansin. Sino ba naman mag-aakala na simpleng kape? Magagamit po sa mga magagandang obra at makikita nyo po yan. Yan po ang pinatunayan po ng ating special na bisita sa araw na ito. Ngayong araw ng Bispiras ng Pasko ay tinuturing pong ang Bohemian Coffee Artist or Bohemian Coffee Artist. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi si Renato Renz Edra Tuzon. Siya po ang ating art exhibitor. Nagtapos po siya ng Bachelor of Fine Arts ng Advertising sa Far Eastern University at nagbukas po sa kanya ang oportunidad na pasukin po ang mundo ng media. Dahil po, kabaro pa natin to radio disc jockey po siya sa mga programang Pinoy Overseas with Love taong 2002. At narinig ang kanyang pagsasahing papawid po sa East Asia at South America. Isa rin po siyang kolumnista. So, broadcaster na, manunulat pa. Talaga naman At nakipagsapalaran din po si Renz bilang isang OFW sa bansang Taiwan, Macau, Hong Kong at Saudi Arabia. Alamin po natin kung ano po mga pinaggagawa niya ron. At itinatag niya ang Sining Caravan. Sining Caravan, at ito po ay grupo ng mga visual artist na layong magbigay po ng libreng art education sa mga kabataan at sa ibang bansa po ito.
At siya rin po ay associated, mamaya tatanungin natin dun sa sining, kape at kultura. Aalamin natin kung ano po yun, no? Patungkol saan yan. Ang kanyang coffee art ay naitampok na po sa iba't ibang mga art exhibits sa buong mundo, katulad lamang ng International Coffee Exhibition and Art Exhibition sa Paris, France noong 2017. At noong 2018 naman, nanalo po siya ng first runner-up sa New York City Coffee Festival. At ang kanyang obrang pinamagatang Golden Happiness Coffee Brings. Ayan po, parang pakiramdam ko rin na Golden Happiness po ang kape sa akin. At second runner-up noong 2019 naman sa Coffee Art Project na ginanap naman po sa London. Ang kanyang obra ay sinabing ang title po nun ay My Coffee Grows Old With Me. Ako, talagang ramdam mo talagang ganun din po ang aking pakiramdam. At dito ay nakamit niya po ang pinakamataas na karangalan ng Merit on Spirit of Humanity. Merit on Spirit of Humanity. Nako, yan po ang ating magiging kakwentuhan po ngayon. Walang iba kung hindi si Ginoong Renz Tuzon sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Pastor Melchor Magsino po at sama-sama po tayo para po sa makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa, nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama, Ama. Amin pong kapakumbabang idinudulog sa inyo. Hindi naman kaila sa inyo ang problemang kinakaharap namin sa climate change, Panginoon. Ama, dalangin namin ang lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na aksyon para po sa paglaban, Panginoon, Lord, sa isa pong krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo. Ama, nananalangin po kami para po sa mga pamunuan ng bawat bansa na ito po ay pagtuunan ng pansin ng bawat leaders at lahat ng pamunuan, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam po namin malaki po ang nagagawa ng pagdulog namin sa inyo sa pananalangin at paggiling, Panginoon, para sa kayusan ng lipunang aming ginagalawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa ehemplo. Tayo po'y nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At ngayong araw na ito, isang coffee artist, isang international coffee artist at art exhibitor, photographer, visual artist, founder ng Sining Caravan, at dating disc jockey din. Walang iba kung hindi si Renz Tuzon. Renz, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Kuya Dan, and binabati ko na rin po kayo ng maligayang Pasko po. Yes, oo. Sa ating mga tagapakinig at mga manonood. That's right. Merry Christmas sa iyo at ako'y nagagalak na makasama ka sa araw na ito. Talagang ang isa talagang pumukaw sa aking pag-iisip talaga pang hindi ko akalain na yung palang coffee ngayon ay isang medium na rin na ginagamit at hindi na lamang ito parang ini-enjoy na inumin na pwede rin pala ito para sa visual arts, ano? Opo.
Ganun na rin po yung nangyari sa ibang bansa. Dito sa iyong pag-aaral, sabi nga kay talagang nagtapos ng Fine Arts sa FEU. So, pwede ba nating sabihin na nung panahon ng kabataan mo talagang yung visual arts likas na sa iyo? Masasabi ko po Kuya Dan kasi nagsimula po talaga at my early age eh. Okay. Kasi po ang kuya ko po talaga, ang kuya ko po talaga ang pinaka-artist sa pamilya. Mhm. So bali po nung kabataan namin, meron po kami nung mga bumili ng bubble gum na may mga comics. Basuka. Opo, yung mga ganun Kita po. mo, alam ko yan eh. So yung panahon po namin, so parang nag-trigger po sa amin na paano ba gawin yung mga comics na yun. Kasi parang cute eh. Cute tignan ko. Tapos sabi namin, subukan namin gayahin ng kapatid ko. Tapos yun po, doon po nagsimula yung aking curiosity sa art. Mhm. At ngayon, with that, siyempre, dati nun, tawag ito, anong medium ang iyong talagang ginagamit? Ano ka ba? Watercolor, acrylic, oil? Ano ba ang parang medyo natunghayan mo nung ikay nag-aaral na? Nung nag-aral po ako sa FEU po, sa advertising, halos lahat po ng medium pinag-aaralan namin eh. Okay. Magmula po kasi iba't ibang pigments na tinatawag, from watercolor, oil, pastel. So lahat po talaga nasubok namin pagdating po sa visual art. Traditional visual art po. Nasubok namin lahat. Now, paano namang napunta nga I think siguro yan ang unang-unang iniisip ng mga tao ngayon. Paano napunta sa coffee? Kasi normally, lalo na yung estilo mo, parang estilo ng pen and ink. Di ba? Or ink and wash. Tipong ganon. Pero ito, coffee ang ginamit. Paano napunta dun sa ganong klaseng estilo? Accidentally, Kuya Dan, siguro. Kasi during my fine arts days, early siguro, mga 1990s pa yun. No? So, 92. So, syempre, pag yung gumagawa ka ng mga plates, puyatan po ito eh. Puyatan. So, pag puyatan, andyan ang coffee. Talagang dark coffee talaga siya. Talagang yung purong-purong, parang kinakata na lang namin yung mga butil ng kape para magising ka, di ba? So, ang ginagawa ko nun yung final plate for thesis. Siyempre, kasama na po din yung pagod kasi ilang araw na walang tulog, 2 araw, 3 araw, matatapos mo yung plates mo. At kataon lang po nung matatapos ko na yung plate. Almost siguro mga 90% na matatapos. Siyempre, sobrang antok. Pagbaba ko ng kape, natapon. So, okay. Natapon po ito sa ginagawa ko. Siyempre, ako naman po, na-shock din ako. Sabi ko, paano ba to? Parang I will start all over again ba? Pasukan na bukas, madaling araw na eh. Tapos, parang lang po ako, parang tinignan ko na lang po siya. Parang helpless na, sabi ko, sige, panoorin na lang kita kung paano ko malusaw. Wow. so nung tinitignan ko po siya, nagkakaroon po siya ng parang psychedelic effect. Sabi ko parang siyang nagkakaroon ng mga sarili niyang stains and sarili niyang That's mancha. right. Oo. So sabi ko, so why not? Ito na lang yung papasok ko. Kumbaga, nagkaroon siya ng magandang background and parang naging vintage look. Okay. Natural vintage look po yung aking project. And luckily, nakapasa sa thesis. At nabasa ko nga dun sa isang write-up mo na parang ang naging dating, kung sabaga sa photography, naging sepia ang dating. Ano? Yun. So eventually, talagang, nagsimula pala to sa isang aksidente. And then, paano mo na ipinagpatuloy na to move from one medium to eventually coffee art? Masalimut po Kuya Dan kasi ang nangyari nung pag-graduate ko sa FEU Fine Arts, isinantabi ko po yung art. Okay. Kasi nung during our time, napakahirap pong sumabay sa mga artist eh. Kasi during our time, sobrang mahal ng mga gamit. The oil pigments kasi walang locally made sa atin. Hanggang ngayon naman mahal pa rin naman eh. Oo. So walang locally made eh. So sabi ko, discarding muna ako. Ito, yung art kasi nasa akin lang naman yun, hindi naman nawawala. Hindi nawawala, oo. Hindi nawawala po yun. So sabi ko, ano po yung madaling pagkakakitaan nung during my time? So ang ginawa ko po noon, kasi yung during that time, yung professor ko po, ay sa may publication, yung mga gumagawa po ng mga comics. Okay. so gumagawa ng comics and then yung mga movie magazines. So sabi niya, during that time po kasi meron mga blind item. Okay.
So, pag blind item sa article, hindi pwedeng pakita yung mga mukha and everything. So ido-drawing mo? Opo. So, ang ginawa ng sabi ng editor, you can draw. So, yung time na po, ang term nun is doodle, doodle art. That's right. Doodle art. Parang siyang abstract, parang style Van Gogh na Picasso. So, parang sort of that, parang ganun po. So, gawa po ako ng gawa, siyempre kumikita. And then, yung kita ko po nun, unti-unti ko pong ini-invest sa mga gamit. Okay. Oo. Pero nung time na rin po, sobrang nakilala po yung aking, kasi parang cartooning in a different form. Yeah, ito yung mga ginagamit na caricature, di ba? Ako naman po, parang distorted. Distorted. So, hanggang sa nakilala po ako ng mga publication, and on that time, ang dami na pong inalok sa akin. Now, dito sa sa larangan na to, parang sabi mo nga, nagkaroon ka ng parang pagitan bago ka nagpatuloy muli sa art, and then eventually ngayon, medyo mas full-time ka na dyan. Pero merong pagkakataon na nakipagsapalaran ka sa ibang bansa at pumunta ka sa Taiwan and Hong Kong. Ano ang parang pinakapakay mo na pinasok mo ang pagiging OFW? Ay, nagsimula po kasi ang pwede sa sa publication. So, nung time na noon, uso yung mga banda-banda Okay. So, nagkaroon po ng mga alternative scene noon. Nagkataroon naman po na isa po kung parang siguro, hindi lang po coffee lover, music lover na din. So, ang ginawa ko po noon, sabi kasi nung professor ko noon, since editor din siya ng publication, sabi niya, parang mas doble kita yung nasusulat at saka nagdo-drawing. Eh sabi ko doon, parang okay. Kasi malang fine arts Sabi ko, parang okay yata yun So, I tried. So, yung dinadrawing ko, sinusulat ko. Okay. So, hanggang that time na nag-interview ako ng mga artista, panahon po namin, I remember That's Entertainment. During my time. So, nag-try po ako interviewin sila, and then pag yung medyo blind item, dinadrawing mo. Okay. So, hanggang those time, kasi meron tayo din mga, di ba, masyadong widespread ang recordings, ang dami recordings noon di ba? Kasi panahon din po ng mga banda like Eraserheads, Parokya ni Edgar. That's right. Kasikatan nila yon. Opo. So, wala pong creative writer na marunong magsulat. Yung ramdam po nila yung musika at saka yung singing. During my time, tinap po ako ng isang newspaper. So, sabi nila, baka gusto mo mag-music review. Okay. Ba't talagang ang dami mo palang napasukan, sige. Sabi ko, sir, since creative din naman po yung magsulat, so I try writing. Hanggang sa nakarating po ito sa isang station. Ito na po yung KRNC. Ito po yung nagbo-broadcast abroad sa OFW. I see. So kasi po, naghanap po sila ng legit music writer and then music critic. Kasi during those time, masyado ang broadcasting masyado on English format. Which is hindi po makasabay ang mga OFWs natin. Diba? So, parang pag nag-English ka, teka yung OFW, parang ayaw na. Maiiwan. So, nung time na sabi ko, creative thinking, sabi ko, why not, yung pagiging artist ko, since hindi ko sila nakikita, I do visual. So, visual thinking, habang nag-broadcast ako, isinasalarawan ko kung ano yung ginagawa nila. That's right. Ano yung gagawin ko. Hanggang sa nagkaroon kami ng banding sa loob ng radio station, hanggang sa nakilala po ako abroad. So, ito talagang ito yung, pwede natin sabihin, this is before yung internet na may YouTube pa. Wala pa yan nun, di ba? Mga streaming, wala pa. Opo, so napakahirap po noon kasi usually wala kang contact So ang contact mo lang po is yung mind and then yung puso. That's right. Naramdamin mo sila Naramdamin mo sila para po magkaroon kayo ng banding on air. Which is napakahirap gawin, di ba? Okay. During this time kaya ako naging DJ. So ang ginagawa ko lang parang romantic kills. Kaya nga love on the air. Usually kasi ganun po yung mga OFWs, nalulungkot po sila Di ba? So parang ako po yung nagpuno ng kalungkutan nila through my program. Okay. Now, dito sa pag-ikot mo ngayon, dito sa pagiging OFW, kasi gusto kong ayokong maiwan yung mayroon bang impluwensya yung
involvement mo sa OFWs na ngayon gusto mong magturo ng sining sa mga kabataan? Ano ba, OFW children din ba ang target mo dyan sa iyong advocacy? Usually po, kahit ano, I'm also teaching SPED and then PWDs. Okay. So, nag-start po ito, Kuya Dan, yung huling abroad ko po sa Saudi Arabia. So, I mean, doon na po nagkaroon ng kulay lahat eh. Okay. Doon na po. So, lahat po nung aking napundar, so, kasi meron po kasi failure sa marriage during that time. Diba? So I decided, sabi ko, iwan lahat ito to embrace a new life. So sabi ko, why not? I-try ko na yung sa Saudi Arabia since may offer naman sa akin. So, sige po, doon na. Parang I want to breathe air. I want to breathe fresh air. Kasi parang jaded na parang lahat nasa akin na parang hirap-hirap na mag-isip nung time na noon eh. Kasi I'm doing the DJ, writing and everything. Parang naghanap po ako ng something na ibabalik ko yung art. Kasi nawala po yung art eh. Okay. Totally nawala po yung art eh. So talagang hindi maiwasan na pumipintig yung sining sa iyo, ha? Oo. Now, ngayon ang pagkaalam ko parang nagkaroon ka ng parang challenge sa Saudi Arabia. Ano ba yung parang naging pagsubok sa Saudi Arabia? Yes po, kasi I work po sa Saudi Arabia as a designer. So sabi ko, this time naman, I'll bring back the art. So sabi ko, why not? Try ko naman sa ibang bansa. So sabi ko, nag-work po ako doon. Yung napagtrabuhan ko po, isa po siyang contractor. Ang mga kliyente po niya is the prince and the princesses. So gumagawa po ako ng mga obra para po sa prinsesa at para sa prinsipe. Wow! Okay. Wow. So doon po umikot yung aking sining. Noong time na po noon kasi, Kuya Dan, gagawa po kami ng isang mural. Siyempre, pag sabi mural, ayusin muna yung mga... Kasi ganoon po ganoon po sa Saudi Arabia, yung mga princess po ito, madali po magsawa ng mga obra. Like, halimbawa, gagawa ka ng 6 months na painting, pag ayaw na, wash out. Yes, ganoon po sila. So sabi ko, may pinapagawa po kasing bathroom, yung prinsesa doon, kasi contractor po siya, so yun po yung aming ano. So lahat po ng utos ng prinsesa, papapuntahin po kami doon ng contractor para po ayusin yung kanyang bathroom, o sala and everything. Nagkataon naman po, Kuya Dan, na yung nakasama po sa akin na parang gagawa doon sa may palasyo, parang gano'n, mga taga Laguna. mga kapinoy. No, mga Pinoy. So hindi ko alam. Kasi usually, ang nakatrato ko doon, mga Palestinian, mostly mga Egyptian, and then mostly mga Indian, mga Indiano. So this time sabi ko, parang naiba, puro Pilipino. So 12 po sila mga Pilipino. Andun na po yung mga nagmamason, karpintero. Kasi po ako, sa Saudi po kasi, Kuya Dan, meron din pong meron din parang division of labor. So, nandun po ako sa higher class kasi po I do the creative design. That's right. So yung lower class po, ayun po yung mga nagkakarpintero, nagmamason, nagsimento. Sabi ko naman, hindi po ako makapagpinta kung yung wall naman po ay madumi. So they will start to tinisit muna bago magpinta. So nung time na noon, sige, nakilala ko itong mga 12 from Los Baños, Laguna. Nung una, siguro banding-banding. Pero later on, sabi ko, ba't parang tinatamad na magtrabaho? Sabi ko, we have to finish this kasi ang prinsesa magagalit sa atin, ang ama natin magagalit sa atin. Hanggang sa dumating na yung punto ko, na nagsusumbong na sila. Sabi ng isa na, Sir Renz, di pa po ako kumakain. Sabi ko, sa isip ko, pati ba yung sagot ko? Diba? Tapos yung isa naman doon, tulala na. So, na-curious ako. Sabi ko, why? Bakit? Parang binigay sa akin, mga Pilipino, pero hindi naman mapapakinabangan. Kasi yung iba doon, gutom, yung iba... may pinagdadaanan. In short, may pinagdadaanan. Yes, oo. So I started na, sabi ko, ano bang problema? Kay Kuya, meron sila doon parang senior na nagwo-work, no? Sabi ko, ano bang problema? Kasi sabi niyo sa akin, kasi po Sir Renz, hindi niyo po alam yung amo natin, minamaltrato po. Okay. Sabi ko, teka muna. Sino ba yung amo mo? Amo ko rin daw po.
Sabi ko, no, kasi yung amo mo, mabait sa akin. kasi pinapakilala ko sa mga kliyente na ganito nga po. Di ba? So sabi nila, why not po, Sir Renz, i-try nyo pong pumunta sa may barracks namin. So sabi ko, di sige. Ako naman po, umiral sa akin yung Kuya Dan, noong that time, umiral sa akin yung pagiging broadcaster. Okay. Yung paglilingkod sa kapwa. Public service. Siguro po kaya po pinagdaanan ko before yun, baka ito po yung kaharapin ko. Okay. Diba? So parang ganun po yung nasa isip. Sabi ko, di sige, try na, ano ba yung problema? So nakita ko po yung problema. 6 months na po silang hindi pinapasweldo. Yung iba tinatago yung passport, hindi sila makalabas. In short po, talagang na-depressed po. Okay, sige. So yan po, ang kausap po natin ay si Renz Tuzon. At sa ating pagbabalik, Renz, titignan natin ano ang naging parang solusyon mo doon sa naging depression at problema ng ating mga ka-OFW. Sa ating pagbabalik dito sa ating programang Ehemplo. Tawanan ng buong mundo, taas noo pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino, iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw, tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, 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 tila, pula, puti, buhaw. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Ibabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong araw ng Bispiras ng Pasko. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. So maligayang Pasko po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon na siyang baka nga kabubukas pa lang at humahabol po kayo. Ngayong araw ng Bispiras ng Pasko, maganda po ang ating kausap ngayon. Siya po ay isang international coffee artist. Kung hindi nyo po na pick up yung aming pinag-uusapan kanina, ay ito po isang visual artist na ang kanyang medium po ay kape, no? At makikita nyo po at maririnig nyo sa aming usapan kung paano siya umabot doon. At ang ating pong ehemplo sa araw na ito ay si Renz Tuzon, si Renato Edra Tuzon. Kuya Renz, so balikan natin yung kinikwento mo. So na-meet mo itong mga namamaltrato ng mga OFWs natin sa Saudi Arabia at sabi mo nga na mukhang may pinanggagalingan, meron sila ngayong depression because of that. Ano ngayon ang parang naging, sabi mo, umiral yung iyong serbisyo publiko bilang broadcaster. So ano ang ginawa mo at that point? Nung time na po, Kuya Dan, na nakikita ko po na nahihirapan yung ating mga kababayan, sabi ko nga po, since ako po yung nandoon, tulungan ko na lang po. So sabi ko sa kanila, ano ba yung plano ninyo?
Sabi daw nila, tatakas daw sila. Mhm. Tapos sabi ko, naku, teka muna, huwag niyong gawing komplikado. Kasi pag tumakas kayo, lalo kayo mapapahamak. Mhm. Mhm. So, nung time na noon, nagkaplano na sila ko. Sabi ko, wag kayong mag-aapura. Sabi ko, wag agad-agad. Sabi ko, hintayin niyo muna kausapin ko si amo. So, nagkaroon pa po ng discussion na pinigil ko pa sila. Sabi ko, pag tumakas ka sa Saudi Arabia, sigurado po mapapahamak ka. Oo. 100%. Sigurado po yan. So, nung time na noon, nag-ayos na po kami. Sabi ko, sige, umuwi na kayo. Nagbigay pa nga po ako ng pangkain nila sa gabi. Sabi ko, ito muna, papaunang pasweldo, ako muna magpapalugod sa inyo para makakain kayo. Tapos bukas, balik kayo para magtrabaho, ayusin natin yung trabaho, tapusin natin ng maaga. Okay na po, nakampante na po sila. Tapos, nung kinaumagahan po, Kuya Dan, dito na po nagsimula yung bigat ng buhay ko. So, pagpasok ko po, nagkagulo na po sa factory. Oh. So, meron na pong binalita yung vice presidente doon, yung isang Egyptian, nagwawala na po siya. Nagagalit na po siya sa mga Pilipino at pinipinpoint niya po siya isa. Sino raw yung pasimuno? Ako naman sabi ko, pagpasok ko sa opisina, entay pa, parang wala nangyari. Sabi ko, ano ba nangyari? Tapos sabi sa akin ng kasamahan ko, isang architect, sabi niya, Sir, umalis ka na po dito sa opisina. Sabi ko, bakit? Kasi may tumakas po, 13. Sabi ko, teka, alam ko 12 lang, sino 13? Sabi niya, Sir, kayo po. So ako, nagpanik na ako, Kuya. Sabi ko, pinag-uusapan pa lang namin, tumakas na sila. Kasi nga nagkaroon sila ng konting pera eh. So ang ginawa nila, siguro talagang hirap na po sila, tumakas na po sila. Ang nangyari lang po, ako po yung na-name drop. So ako po yung talagang parang nadiin doon sa kaso na yun. So hanggang sa nagpataw na po yung amo, kasi nabinding po yung trabaho eh. Kasi magagalit po ang mga prinsesa pag nabinding ang trabaho. So automatic na po yun, parang chain reaction na po. Chain reaction na siya. So, ang ginawa ko po, tumawag po sa kaibigan ko, sabi ko, bro, itakas mo na ako. Kasi wanted na rin pala ako na hindi ko alam. So doon na po naging masalimuot yung aming trabaho, aming kapalaran doon sa Saudi Arabia. So naging ano na po kami, fugitive. That's right. Naging fugitive din kami. Kinasuhan na po kami ng double job, tapos sa akin po sedition and everything. Basta lang daw po mapugutan kami ng ulo doon. Kasi nagalit po yung amo namin eh. Ang iniisip po niya, ako po yung promotor. pasimuno. Ikaw yung pasimuno. Ako po yung promotor sa 12, kaya po lumakas ang loob. Diba? So sabi ko, sige, eto na. Kung ito yung binigay niyong kapalaran sa akin, lalaban na po kami. Kaya ang ginawa ko po muna sa amin, kailangan po namin munang wag watak-watak. Sabi ko sa kanila, let's bolt out muna kasi hindi pwede magkakasama. Ang dami natin, 13. Huling-huli tayo agad. So in span of 6 months, Kuya Dan, binuo ko po sila unti-unti hanggang lumalaban po kami sa korte. Ang problema lang po namin, Kuya Dan, ewan ko yung po talaga sakit ng Pilipino sa ibang bansa. Kapwa mo Pilipino, Kuya Dan, hindi nila tinutulungan. Nako, talaga ha. Yan ang masakit ano. Yung po talaga yung naranasan ko. So ang ginawa ko po, para po kami makakain, makasurvive, namamalimos po kami sa mga Pilipino. Yung iba nga po galit pa eh. Sabi, ang lalaki ng katawan ninyo. Di ba? Dito pa kayo nagkakalat sa Saudi Arabia, dito pa kayo namamalimos. Doon kayo mamalimos, kaya po, alam niyo po yung mga ganong klaseng mga Pilipino. So, doon po umiral yung aking kawang gawa. Sabi ko, kung pababayaan ko itong 12, sino po ang tutulong sa kanila? So, we struggle, I struggle with them. So, ang ginawa po namin, sige, mamalimos tayo, kumain tayo ng basura, di ba? Mamulot tayo ng mga pagkain dyan. In 6 months po, ganun po nangyari sa amin. Hanggang sa nabalitaan nga po kami po yung 13 natutulog sa kariton. Ilalim ng tulay sa bata ng Saudi Arabia. Naging ano po ito naging headline po ito sa iba't ibang sa iba't ibang headline sa ibang bansa. Naging balita, hanggang sa po makarating po ito sa balitang Middle East, noong time na noon. So, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mai-air po namin yung aming hinaing sa gobyerno. Okay. Nung time pa po noon, I remember po, Vice President Marie de Castro yata yung time na noon. Tapos, may mga NGO na tumulong po sa amin. Kasi ano na po siya talagang, as in wanted na po talaga kami. May pataw na po kami sa ulo nun nung time na noon Nangipaglaban kami. So hanggang sa tumulong po yung mga Muslim Brothers, mga patnubay.com,
Hanggang sa nakarating po kami sa gobyerno rin po ng Saudi Arabia, humingi po kami ng tulong doon. Kasi po may impluwensya po yung aming amo. Imagine niyo po mga kaibigan niyo po, rabing elbows niya, mga prinsesa at saka mga prinsipe. Pero dito sa mga pagsubok na ito, paano mo siyang naibaling ulit dun sa iyong sining? Ayun. Sabi ko nga po, Kuya Dan, ang sining po kasi hindi lang po talaga siya dapat po bigyan ng importansya eh. Kasi po, ang sining po na nangyari sa amin, it saves life. Diba? Naisalbo ko po yung 12. Oo. So ang ginagawa ko po, Kuya Dan, kasi since hindi po sila artist, tine-train ko po sila gabi-gabi na humawak po ng brush. Oh, wow. Diba? Hanggang sa nabalita nga po ito, tapos luckily, yung mga Pilipino, nakita po kami, and then that time, tinulungan na po kami. Sila na po yung nag-aalok na, sa bahay namin, baka pwede kang mag-mural. O doon sa may factory, baka pwede kang mag-mural. So, yung kinikita ko po doon, Kuya Dan, iniipon ko po, tapos sabi ko, padala mo sa pamilya mo. Ayun. So, eventually, yung sining, ang naging kanilang, yung natutunan nila sa iyo, ang naging kabuhayan nila. Opo. Noong time na nag-struggle kami as an officer. That's right. Oo. At ngayon, itong mga kasamahan mo na ito, sila rin ba ay nagtuloy sa kanilang pagpipinta o kung ano man yung ginagawa nila? Sa tingin ko po nagpatuloy sila kasi iba nakikita ko mural artist na eh. Oh, wow. Nakakatuwa naman. Na-enhance yung kanilang skill and creativity. Now, dito sa iyong nangyari, so finally nakatulong ka, eventually nagtayo ka ng isang, nagtatag ka ng sining karaban. Di ba? Ano naman ang pinanggalingan nitong sining karaban? Ito ba'y ahon din galing dun sa karanasan mo sa Saudi at saka itong mga kasamahan mong tinuruan mo ng pagpipinta? Opo, Kuya Dan. Parang ito na po yung siguro, sabi ko parang continuation eh. Kasi luckily po, nung nakabalik kami ng Pilipinas, kasi backdoor kami, so zero. So wala kami nakuha. So sabi ko, talagang nung time na nun, nung pagiging DJ ko, pagiging writer ko, talagang nawala yun eh. So pagbalik ko ng Pilipinas, culture shock. Kasi ako mismo, nahirapan sa sarili ko eh. Pagbalik ko ng Pilipinas, nawalan ako ng pamilya. Nawalan ako ng pagkakakitaan. Pagbalik ko sa Pilipinas, iba na yung Pilipinas eh. Hindi ko meron ng millennial, meron ng trending, o meron ng Facebook, meron ng Instagram. So, totally, sabi ko, saan ako lulugar? Ano yung pwede kong pagsimulan para mabuhay din ako? Kasi nasa sarili na akong bansa eh. Di ba? Kung sa Saudi nga, nag-survive ako, sa sariling bansa, dapat mag-survive din ako. So sabi ko noong time na noon, ano ba yung pwede kong gawin para maibalik ko yung aking singing? So, pag uwi ko ng Pilipinas po, that was 2000, siguro, after nung Undoy na, after nung 2009. 2009, nag-les po ako. Kaya po ako tinasagang Bohemian kasi free will, free zone. So doon po nagsimula yung Bohemian Coffee Artist eh. So sabi ko, abang pag nalias ko po, nakita ko po sa mga daan yung mga bata. Kasi talagang layas eh, wala na akong pamasahe. Di ba? Parang ako yung sumasabit sa bus, hindi nagbabayad sa nag-ticket, natutulog. Tapos nakarating po ako sa Sagada. So, nung sa Sagada po, ito na po yung turning point ko eh. Nakausap ko po yung mga artist doon, sabi nila, kilala ka namin. You're a very great artist during your time. Sabi niya, don't waste your life. Sabi niya, balik ka. Balik ka sa mundo mo. So sabi ko, sige. Sabi ko, oo nga naman. Di ba? Kung yung 12, naisalba ko yung buhay, yung sarili kong buhay, ba't di ko may salba? Kasi piling ko na, Kuya Dan, ano na ako eh, parang outcast sa sarili kong buhay. Zero eh. Di ba? Parang, saan ako magsisimula? Wala talaga. As in, totally wala. So pagbalik ko doon, as I travel, as yung journey ko, nakita ko na mahirap maging mahirap. Kasi nakikita ko yung paligid natin. Sabi ko, pero mas mahirap kung forever ka maghihirap. Kailangan bumawi ka rin. Di ba? Kailangan bumangon ka rin sa pinanggagalingan mo. Opo, sabi ko, during that time, madiskarte ako sa art. So why not, ibalik ko na yung art. So, doon na nagsimula. Parang, ano ba yung pinakamurang gamit? So naisip ko,
magkano lang yung kape, 3 piso. 4 na piso. Sabi ko, ang problema ko lang brush. Eh, noong time na noon, pwede kang gumupit ng mga yung mga, di ba yung mga barbero noon na yung mga buhok mo. Buhok. Oo, that's right. Oo. So, tinatali ko po yun. Kasi totally wala akong pera eh. So, yun po yung ginagamit ko. Tapos, coupon band. Noong time na noon, sabi ko, may nagsabi sa akin na hindi na uso yung mga time mo noon, na uso yung mga ganyan. Ang uso ngayon daw yung Instagram. Sabi ko, paano ba yung Instagram? Hindi ko alam yan. Sabi ko, wala akong perang pambayad dyan. Sabi niya, you go to internet daw, tapos gawa ka ng ganyan, tapos post mo. Post mo. Kasi during that our time, walang ganyan eh. Oo. So, sabi ko, sige, since millennial naman daw, puro coffee, so I try yung coffee, and then luckily, Kuya Dan, nag-trending. Yung gawa ko. Kasi hindi na naman coffee na pwedeng gawing art. Yes, so yung tao na-amuse, sabi niya, pwede pala ang kape. Sabi ko, opo, pwede. So I introduced that time coffee art. That's right. So during that time, binigyan ko yung mga bata. Sabi ko, teka, ano yung future ng mga bata? Di ba? So sabi ko, I train art. Sabi ko, ito yata yung tunay ko, Kuya Dan eh. Ito talaga magturo. Oo. From the beginning, sabi ko, idiretso ko na. Idiretso ko na kasi wala na akong pamilya na eh. Oo. I do my own, kaya buhin yan eh. So sabi ko, sige na, ito na yung mga anak ko. Tuturuan ko itong mga batang ito. So doon ko naisip na, yung art na ginagawa ko, pwede palang mobile. Parang I jump to every places na kailangan ako. Para so doon magturo. Kaya po singing caravan. Oh, wow. At nakakatuwa kasi, at saka parang sabi ko nga, magandang tema rin to ngayong Kapaskuhan dahil nga nagbibigay ito ng pag-asa sa mga taong galing sa baba, naghirap, at pagkatapos meron pa silang angking galing na pwede palang gamitin. Hindi lang para sa iyong sarili na naiangat mo yung sarili mo, kung hindi pati yung ngayon yung mga kabataan na nagagamit nila at pati sila rin umaangat. Now, siguro ang isang magandang katanungan ay ano ba yung proseso na gawin mo yung kape na maging medium? Paano ba ang simula? Obviously, hindi mo naman tinitimpla yung bilang kape. So paano mo siyang tinitimpla para maging medium for art? Actually, yung coffee art din po, Kuya Dan, sustainable eh. And very economical. Obviously. Obviously. So, paano yung proseso? Usually po yung mga pigment natin, ano po siya, malapot? Paste. So, yung ginagawa ko po sa kape, I brew it hanggang sa lumapot na lumapot. Okay. Decaramelize. Kina-caramelize ko siya eh. So, pag natuyo na siya, pag na-expose siya sa hangin, natutuyo siya, parang watercolor prang. Okay. So, pag watercolor prang na po siya, na matigas na, that's the time na yung brush ko po, didip ko sa tubig, yun na po yung simula. Yun naman ang tutunaw naman. Parang gano'n. Okay. So, yung tunaw noon, kahit sa may paste ng kape, yun na po yung pinampipinta ko. Wow, ano? At ngayon may mga kabataan na rin na gumagawa nun. So, ano ka pala? So, eventually yung pagkakilala sa iyo produkto rin ng Instagram pala, no? Ngayon, sa panahon ngayon, eventually nakilala yung obra mo sa iba't ibang mga larangan ng kompetisyon. Ngayon ba patuloy ka pa rin na nag-enter ng mga gawain mo sa mga competitions at patuloy pa rin ang iyong pagtuturo? Sa ngayon po, Kuya Dan, tinanong ko po yung isa pang grupo. Ito po yung Sining Kape at Kultura. Okay. Ano naman ang Sining Kape at Kultura? Kasi nakita ko po, Kuya Dan, nung pagbalik ko ng Pilipinas, ito po yung unang nawala yung ating sariling pagmamahal sa kultura. So nakita ko po nawala yung tumbang preso, nawala yung kadang-kadang, nawala yung taguan, nawala yung walis tingting, nawala yung kaping barako, na na-miss ko nung nasa abroad ako. Sabi ko, pagbalik ko, ito yung na-miss ko, baka i-rekindle ko uli, o sabi ko, I try to ibalik sa pamamagitan ng coffee. Kasi bakit coffee? Kasi ang tao na-miss na sa coffee eh. So siyempre, ma-embrace nila yung ating kultura
dahil sa coffee. Mhm. Kasi yung kanilang amusement, yung kanilang curiosity sa coffee, ay ito pala yung kultura dati. At isang magandang maiangat din na ang Pilipinas actually ay mayroong coffee culture at napakasarap ng mga kape natin. Pwedeng lumaban yung ating mga barako at mga kape natin galing Bukidnon sa ibang bansa, no? Kaya lalong-lalo na ako, ang isang talagang paborito ko, kape ng Benguet. At napakasarap, no? So ibig sabihin, ito rin ay nagbibigay din ng tawag ito yung clarity dun sa mga tao na meron pala tayong ganitong klaseng kultura. No po. So, yun na po yung mission ko ngayon. Kasi yung pagtuturo ko po sa mga bata, patuloy lang po yun eh. Kung saan po ako tinatawag na lugar, pupunta po ako doon. Tapos siguro, para ma-enhance din at saka ituro sa kanila yung nawalang kultura ng Pilipinas. Sabi ko, nasimulan ko sa mga bata, isagat ko sa mga matatanda. Diba? So ang ginawa ko po, Kuya Dan, inipon ko po yung mga artist ng Pilipinas, from Ilocos, to Pampanga, to Pangasinan, to Baguio. Tinuruan ko po silang mag-coffee painting. Okay. So sabi ko, pero ang gagawin lang ninyo is imulat yung bagong henerasyon, yung mga millennial, they call the millennials. Ito yung kultura ng Pilipinas before. Wala itong Instagram, wala itong Facebook, wala itong cellphone, wala itong Netflix. That's right. During our time, taguan, di ba? Luksong baka, luksong tinik. So, kaya po ako, Kuya Dan, luckily nananalo abroad, international, kasi ito po yung wala ngayon. So yun po yung mga ine-entry ko sa kanila. So, and they amuse kasi sabi na, ano ba ito? Takure? Tuwalis ting-ting? Ano ito? So yun ang mga nagiging subject ng iyong mga obra. Opo, Kuya Dan. So sabi nila, this is new. Sabi ko, hindi. Luma na yan. Hindi nyo lang alam. Oo. Nako, ang kausap po natin ay walang iba kung hindi si Renz Tuzon at tayo po ay nagpapasalamat dito sa oras na binigay niya sa atin. Pero hindi pa po tapos. Sa ating pagbabalik po, mayroon pa po tayong wrap-up, sabi nga nila, sa ating palatuntunang ehemplo. Balik po tayo. Ako po si Pastor Rolando Rolly Anura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, namamanik sa iyong biyaya, Panginoon, na ang aming pong bansa ay yung patuloy na lingapin, O Diyos. Ama, narito po na nagbubukas pong muli ang mga negosyo, ang mga kumpanya dito sa aming bansa, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay maging positibo, Panginoon, ang epekto ng pagbukas na ito ng aming ekonomiya. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan sa Ukraine at sa Russia. God, nawa po, Panginoon, ang inflation rate ay maging maayos, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama. At ang pagpapala mo yung aming inaasahan sa aming bansa. Salamat po, Ama. Ito po idalangin namin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Sumasahipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nandito pa rin kayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew.
At dito po ngayon ay tayo ay nakikipag-usap kay Renz Tuzon. Pero bago po tayo magpatuloy, siguro gusto ko lang pong malaman, meron po ba kayong mga kakilala na tulad ni Renz Tuzon, maging ito'y nasa sining o nasa ibang mga larangan ng gawain na nagpapakita po ng kagalingan ng Pilipino? No, kung meron po kayong ganong mga ehemplo na pwedeng ipakilala sa amin, abay, ibahagi nyo naman po sa amin. Mag-text po kayo sa atin sa 0999-223-5675. Kung smart po, nandito po sa mga screens kung nakikita ninyo. O di kaya naman sa Globe line po namin sa 0916-296-6620. At i-text nyo po sa amin yung contact details para maaari po naming matunghayan ang mga magagaling na Pilipino natin, ang mga ehemplo. O di kaya naman po, pwede po kayong mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre, kung kayo naman po ay nakikinig sa pamamagitan ng Facebook o kaya YouTube, may comment section po. Pwede po kayong mag-post dyan at lagay niyo po yung comments ninyo kung sino po ang pwede nating makausap at makakwentuhan para po mapakilala naman natin sa ating mga kabataan ngayon. So tuloy po tayo sa ating pakikipagkwentuhan kay Renz Tuzon, isang international coffee artist, at siya po nagsimula ng sining caravan na siya namang nagdadala ng pagtuturo ng coffee art at yung paggagawa po ng mga larawan sa pamamagitan ng painting at di lamang po yun, no? Sa kanyang pagtataas ng kulturang Pilipino. So Renz, dito sa ating pagtatapos, siguro gusto kong ibahagi mo sa amin sa iyong sariling pananaw, ano ba yung mga values na natutunan mo, yung mga katangian na natutunan mo dun sa mga napagdaanan mo sa Saudi, yung pagtuturo mo dun sa mga kasamahan mo na tumakas, at then eventually sila rin ay naging, anong mga values ang natutunan mo dito sa iyong journey na sinasabi mo kanina? Yung masasabi ko po na siguro sa journey ko sa sining, yung natutunan ko po talaga is the fear of God. Takot sa Diyos. Kasi hindi naman po magagawa yung pagtulong sa kapwa, pakikawang gawa, pag-share ng talent kung wala kang takot sa Diyos. So malaki ang pananaw mo na yung talento na pinanghahawakan ay galing sa ating Panginoon. Sabi ko nga po kasi sabi ko nga po yung puso natin, Kuya Dan. It spells na yung H is God yun . Yung ART bigay niya. So lahat ng art po may puso. That's called heart with the heart. So I don't believe kasi si God kasi is the first ever artist . That's right. Siya ang naglikha ng lahat . At saka siya rin po talaga yung nag-guide kung ano yung gagawin ko. Imagine niyo po, kahit ako I wonder in my art journey, bakit ginawa niya muna ako mag-suffer and then eto na yung rest. Ito pala yung fruit ng aking suffering before and then the survival. Sabi ko nga po, Kuya Dan, gusto ko lang naman locally makilala and then He gave me international. Pero ang maganda niyan, hindi lamang yung pagbigay sa iyo nung pagkakilala, kung hindi yung sabi mo nga kanina na parang sandali lang, gusto kong ibalik yung aking natutunan para ma-share naman sa mga ibang tao. Opo. Talagang Pasko, di ba? Talagang Pasko ang dating noon, pagbibigay ulit sa mga kapwa natin. So, Renz, dito sa ating pagtatapos, paano ba, kung may mga nakikinig ngayon ng mga kabataan o yung mga, sabi mo nga kanina, yung mga nagiging desperado na, paano ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? I do believe, Kuya Dan, na lahat naman po tayo pwedeng ehemplo . Kasi lahat po tayo capable of sharing, capable of giving kindness. Diba? So siguro, nagkataon lang, Kuya Dan, na masyado akong nagbigay ng kindness, masyado akong nag-share. Diba? So, siguro lang. Tapos patuloy pa rin na inaangat ko po yung antas na gusto kong makita, which is that sining yung kultura natin. And nagpapasalamat po ako at siguro po kung tumatatawag na ehemplo, isa pong privilege sa akin, isang malaking karangalan po. Kung ako po ay isang ehemplo para sa kanila. Ngayon, Renz, kung mayroong mga kabataan gustong makita yung gawa mo, ano ba ang handle mo sa Instagram? Ayan, para naman na pwede nilang puntahan yung IG mo.
Yun lang po, ano lang po yung Renz Tucson, dire-diretso lang po. And then my Facebook na din po, Renz Tucson lang po. Puro copy po yung makikita nila doon. Ayun. At sana sila rin ay ma-inspire, no? Na wala palang balakid yung pagiging ehemplo. Pwede pala tayong maging ehemplo para lang makapagbahagi kung ano yung binigay din sa ating talento, ibalik natin. Yes, it's our paying back siguro sa atin eh. That's right. Nako, maraming salamat sa iyo, Renz Tucson. Maraming salamat sa kape at sa kultura na ibinigay mo sa amin. At nako, yung pong mga nakakapanood po, nakikita niyo yung mga obra po ni Renz dun sa kanyang likuran. At marami pa po yan doon sa kanyang Instagram account. Renz, maraming salamat sa oras at maligayang Pasko sa iyo. Maraming salamat din po, Kuya Dan, and maligayang Pasko rin po sa inyo lahat. Salamat po. Yan, ang ating pong nakausap ay walang iba kung hindi si Renz Edra Tucson, Renato Tucson, na isang international artist at art exhibitor, photographer, visual artist, at nagsimula po ng Sining Caravan at ang Sining Kape at Kultura. At nakatutuwa po kasi talaga naman yung espiritu ng Kapaskuhan ay nandoon at ng Panginoon ay nandoon sa kanyang shinare sa atin na sa likod ng mga paghihirap na napagdanasan nila sa Saudi Arabia, naging tungtungan po yun para matulungan niya ang kapwa sa maging artist din. At sila po'y naging artist din. At nakapagpatuloy at na umangat. At ngayon po, sabi nga niya, wala pong balakid sa pagiging ehemplo kung kayo'y binigyan ng Panginoon ng isang talento, abay i-share sa paggawa ng art at pagkatapos magturo at humanap po ng mga taong kailangan ng sustento sa kanilang buhay at ito po'y makakatulong sa kanila. Kaya po talaga namang tayo po'y natutuwa, no, na makasama po ang ating Renz Tucson sa araw ngayon, ang ating ehemplo na nagpakita ng galing sa larangan ng kape. Ayan, no? At sa pagkakataon pong ito, ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo at ngayong bisperas ng Pasko ay nagpapahatid po ang buong pangkat ng ehemplo ng kaligayahan na nanggagaling sa Panginoon at tagapagligtas po natin na sa Jesucristo na siyang inaalala po natin. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Kaya po may Pasko dahil kay Jesus. At yan po ang isang binabahagi natin. Maraming salamat po kay Aruel Mendoza at kay Brian de la Cruz na sila pong nagbuo ng ating palatuntunan at syempre sa buong pangkat po ng FEBC Radio TV na siyang nagdulot po nito sa inyong lahat. Ngayon pong Kapaskuhan ay nais namin kayong iwan ng isang mensahe namang pag-asa na galing po sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaías, Kabanatang 9, talatang 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Nako, sana po yan po ang maalala po natin pag nakakakita po tayo ng Belen. Si Kristo po ang ating sineselebrate ngayong Kapaskuhan. Kaya po, tulad ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na patuloy na nagpapaalala po sa inyo, saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, maligayang Pasko sa inyong lahat.